Kumusta mga kaibigan? Ako si Midnight Storyteller. Handa na ba kayong makinig ng isang kwentong puno ng hiwaga, tukso at aral? Ngayong gabi, samahan ninyo ako sa isang makasaysayang paglalakbay tungkol sa isang kinintuang Budha na nagbigay ng kayamanan kay Pedro, ngunit nagdulot din ng kasakiman at kapahamakan sa kanyang kaibigan. Ihanda na ang inyong mga sarili at hayaang dalhin kayo ng imahinasyon sa mundong puno ng sekreto at hiwaga. Isang payak na magsasaka si Pedro na naninirahan sa isang baryo sa paanan ng bundok. Mahirap lamang siya, ngunit masipag at laging nananalig sa Diyos. Habang naghuhukay ng lupa para sa pagtatanim, biglang tumama ang kanyang pala sa isang matigas na bagay. Akala niya'y bato, ngunit tila kakaiba ang kinang nito. Dahan-dahan niyang hinukay ang bagay hanggang sa lumitaw ang isang Buddha na yari sa purong ginto. Namangha siya at agad napaluhod sa harapan nito. Nagdasal si Pedro ng taos-puso, "Panginoon, salamat po sa biyayang ito. Gagawin ko pong tama at makabuluhan ang yaman na ibinigay ninyo." Imbes na gastusin sa luho, ginamit niya ang ginto para bumili ng kalabaw, dagdag na lupain at mga binhi. Unti-unti siyang umasenso. Lumago ang kanyang ani, kaya't nagkaroon siya ng sobrang pagkain na naipapamahagi sa kanyang mga kapitbahay. Naging kilala si Pedro sa baryo bilang mapagbigay. Dahil sa kabutihan ni Pedro, lalong dumami ang nagmamahal at nagtitiwala sa kanya. Ngunit may isa, ang kanyang kaibigan na si Gardo, na lihim na naiinggit. Si Gardo ay dating kalaro at kababata ni Pedro. Ngunit habang ang puso ni Pedro ay puno ng kabutihan, ang puso ni Gardo ay nababalot ng inggit at kasakiman. Isang gabi, kinausap ni Gardo si Pedro, "Kaibigan, napakapalad mo. Pahiram mo naman sa akin ang Buddha kahit isang araw. Baka maging maswerte rin ako." Dahil sa kabutihan at tiwala, pumayag si Pedro at ibinigay kay Gardo ang ginintuang Buddha. Hindi niya alam na ito'y simula ng kapahamakan. Si Gardo ay umuwi na may ngiti sa labi, pitpit ang ginintuang Buddha. Sa puso niya may bulong, "Sa wakas, ako naman ang yayaman." Ngunit imbes na magpasalamat, agad niyang itinago ang Buddha. Pinagplanuhan niyang dalhin ito sa malayong bayan at ibenta. Kinabukasan, lumapit si Pedro upang kumustahin. "Kaibigan, kumusta ang Buddha? Nakatulong ba sa'yo?" Ngumiti si Gardo, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng kasinungalingan. Oo Pedro, napakalaking tulong. Pero baka kailangan ko pa ito ng ilang araw," sabi ni Gardo habang umiwas ng tingin. Nagtiwala si Pedro, hindi alam ang masamang balak ng kaibigan. Dahil mabuti ang kanyang puso, hinayaan niya ito. Kinagabihan, lihim na umalis si Gardo dala ang Buddha. Sa kanyang isipan, "Kapag naibenta ko ito, ako ang magiging pinakamayaman sa lahat." Ngunit sa kanyang paglalakbay, dumilim ang langit. Malakas na hangin ang biglang umihip. Tila ba may puwersang pumipigil sa kanya? Pumasok siya sa isang ilog upang makatawid. Biglang bumuhos ang ulan at kumulog ng malakas. Ang ilog ay lumaki at naging delubyo. Nahulog si Gardo sa malalim na tubig, hawak-hawak ang ginintuang Buddha. Pilit niyang inililigtas ang sarili, ngunit mabigat ang estatwa. Sa huling pagkakataon, narinig niya ang alon na parang boses na bumubulong, "Ang kasakiman ay may kapalit." Si Gardo ay nalunod at inanod ng baha ang Buddha pabalik sa lupang pinagmulan nito. Kinabukasan, nagtataka ang mga taga-baryo kung bakit hindi na bumalik si Gardo. Wala ring nakabalita sa kanyang pinatunguhan. Isang magsasaka
ang nakakita ng gintong bagay na inanod sa palayan. Nang lapitan, tumambad ang ginintuang Buddha na kumikislap sa ilalim ng araw. Mabilis itong dinala kay Pedro. Nagulat siya at napaluhod muli. Panginoon, pinalik niyo sa akin ang Buddha. Salamat po. Ngunit kasabay ng tuwa, naramdaman ni Pedro ang lungkot. Alam niyang kasakiman ang tuluyang sumira sa kanyang kaibigan. Sa gabing iyon, na naginip si Pedro, nakita niya ang Buddha na tila nabubuhay at narinig niya ang tinig, "Huwag mong hayaan na ang kayamanang ito'y maging sumpa. Gamitin mo ito para sa kapwa." Pagmulat niya, nagpasya siyang mas lalo pang magbigay. Nagtayo siya ng maliit na paaralan para sa mga batang hindi kayang mag-aral. Nagpatayo rin siya ng maliit na imbakan ng butil upang may mahugot ang mga kapitbahay tuwing taggutom. Lalong minahal at iginalang ng mga taga-baryo si Pedro. Ngunit ang balita tungkol sa kanyang yaman ay umabot sa mga karatig na bayan. May mga mangangalakal na dumating, nag-aalok ng kasunduan. May iba na gustong bilhin ang Buddha kapalit ng malalaking halaga. Ngunit mariin ang sagot ni Pedro, hindi ito para ibenta. Ito ay biyayang dapat pangalagaan at ibahagi. Hindi niya alam may mga mata nang nakamasid at nagbabalak na agawin ito. Dahil sa balita ng gintong Buddha, isang grupo ng masasamang loob mula sa kalapit baryo ang nagplano na ito'y nakawin. Gabi-gabi nilang minamanmanan ang bahay ni Pedro, inaabangan kung kailan siya magiging abala upang maisakatuparan ang balak. Isang gabi, habang mahimbing ang tulog ng mga taga-baryo, palihim silang pumasok sa bakuran ni Pedro. Ngunit laking gulat nila nang hindi nila makita ang Buddha sa loob ng bahay. Para bang may mahiwagang puwersa na nagtatago rito. Samantala, si Pedro ay nagising at nakaramdam ng kakaibang lamig. Nang silipin niya ang bakuran, nakita niya ang mga anino ng mga magnanakaw. Mabilis siyang lumabas at humarap sa kanila. "Mga kaibigan, bakit ninyo ginagawa ito? Hindi ba sapat ang biyaya ng inyong mga kamay?" Ang isa sa mga magnanakaw ay sumigaw, "Pedro, ibigay mo na ang Buddha. Hindi mo alam ang halaga nito. Kapag nasa amin yon, kami magiging makapangyarihan." Bago pa sila makalapit, biglang umihip ang malakas na hangin. Ang lupa'y umalog at tila nagkaroon ng maliliit na pagyanig. Napasigaw ang isa sa kanila, "Sumpa! May sumpa ang Buddha!" Takot silang nagsitakbuhan, iniwan si Pedro na nakatingin sa kalangitan. Muling sumagi sa isip ni Pedro ang tinig sa kanyang panaginip. Ang Buddha ay hindi kayamanan ng isa. Ito'y aral para sa lahat. Lalo niyang pinanghawakan ang pangakong hindi kailanman hahayaang mapasakamay ng sakim ang mahiwagang estatwa. Kumalat palalo ang balita tungkol sa ginintuang Buddha at sa pagkakataong ito, umabot na sa mga prayle sa simbahan ng Karatig Bayan. Isang paring Kastila ang nagpunta kay Pedro. "Anak, ang estatwa ay dapat sa simbahan. Kami ang mag-iingat nito para sa Diyos." Ngunit magalang na tumugon si Pedro, "Padre, ang Buddha ay hindi laruan ng kapangyarihan. Ito'y paalala na ang tunay na kayamanan ay nasa pagtulong." Hindi natuwa ang pari. Bumalik siya sa kumbento at nagplano kasama ang mga sakristan at mga kasamahan upang kunin ito sa sapilitan. Habang pinaplano ng simbahan ang pag-agaw, dumating naman ang mga mangangalakal mula sa malalayong pulo. May dala silang ginto at pilak na alok kapalit ng Buddha. Ngunit mariing sagot ni Pedro, "Hindi ko ito ipagbibili. Hindi lahat ng bagay ay kayang tumbasan ng yaman." Nagalit ang isa sa mga mangangalakal at bumulong, "Kung hindi mo ibibigay, kukunin namin."
Kinagabihan, lumapit sa bahay ni Pedro ang isang matandang babae na may kakaibang tindig. Siya'y isang mangkukulam na kilala sa buong bayan. "Pedro, uwi ka ng matanda. Ibigay mo na sa akin ang Buddha at ibabalik ko ang iyong namatay na kaibigan na si Gardo." Natigilan si Pedro. Alam niyang tukso lamang iyon. Pinikit niya ang kanyang mga mata at mahigpit na niyakap ang Buddha, sabay sigaw, "Hindi ako padadala sa kasakiman kahit pabuhay ang ialok ninyo." Matapos ang pagtanggi ni Pedro, nagalit ang mangkukulam. Siya'y naglatag ng sumpa, "Kung hindi sa akin mapupunta ang Buddha, magiging kasawian ang hatid nito." Kinabukasan, nagulat ang mga taga-baryo nang biglang magliyab ang isang kamalig ng palay. Kahit walang apoy na pinagmulan, nagtakbuhan ang mga tao. Ngunit laking pasasalamat nila nang hindi nadamay ang ani ni Pedro na para sana sa kanilang lahat. Lumipas ang ilang araw, isang malakas na ulan at baha naman ang dumating. Halos tangayin ang mga kabahayan ng ilang kapitbahay ni Pedro. Ngunit sa gitna ng delubyo, napansin ng lahat na ang bahay ni Pedro kasama ang Buddha ay hindi natitinag. Para bang pinoprotektahan ng isang mahiwagang puwersa. Dahil dito, maraming tao ang lalo pang lumapit kay Pedro upang humingi ng tulong. Ibinahagi niya ang kanyang ani sa mga nasalanta. Ngunit ang mga kaaway ay hindi pa rin tumigil. Ang mga mangangalakal ay bumalik kasama ang ilang armadong tauhan upang sa pilitang agawin ang Buddha. Sa mismong gabi ng kanilang pag-atake, isang kakaibang liwanag ang bumalot sa buong baryo. Ang gintong Buddha ay kumislap na tila araw sa gitna ng dilim. Nabulag ang mga magnanakaw at nagsitakbuhan sa takot, iniwan ang kanilang armas. Ang ilan ay nagkasakit at hindi na nakabalik sa kanilang bayan. Naiyak si Pedro sa nakita. Sa kanyang puso ay nasabi niya, "Panginoon, hindi ko maipaliwanag ang kapangyarihan ng Buddha, pero gagamitin ko ito hindi para sa sarili, kundi para sa lahat ng nangangailangan." Dahil sa mga kababalaghan, ang pangalan ni Pedro ay kumalat sa mas malalayong bayan. Maraming tao ang naglakbay upang makita ang ginintuang Buddha. May mga dumating na deboto, nag-aalay ng kandila at panalangin, iniisip na ang estatwa ay may kakayahang magpagaling ng sakit. At sa ilang pagkakataon, tunay ngang may kumaling. Isang bulag ang muling nakakita, isang pilay ang muling nakalakad. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. May ilan na nagsabing palabas lang iyon ni Pedro upang yumaman palalo. Muli, dumating ang mga prayle. Sa pagkakataong ito, dala nila ang kapangyarihan ng simbahan at mga sundalo. "Pedro, huling pagkakataon, ibigay mo sa amin ang Buddha." Mariin ang sagot ni Pedro, "Hindi ito laruan ng kapangyarihan. Ang Buddha ay hindi pag-aari ng simbahan ni ng sinuman." Galit ang sumilab sa mga prayle. Ipinag-utos nilang hulihin si Pedro, ngunit bago pa sila makalapit, biglang lumindol. Naguho ang isang bahagi ng simbahan sa malapit at ang mga sundalo ay nagsitakbuhan sa takot. Ang mga tao ay nagsigawan, "Huwag na ninyong galawin ang banal na estatwa." Mula noon, natakot ang mga prayle at pansamantalang umurong. Ngunit sa kanilang puso, nag-aapoy pa rin ang pagnanasa na makuha ang Buddha. Samantala, si Pedro ay muling nanaginip. Narinig niya ang tinig, "Pedro, ang tunay na laban ay hindi lamang laban sa kasakiman ng tao, kundi laban sa kadiliman na darating." Matapos ang panaginip, ramdam ni Pedro na may darating na mas mabigat na pagsubok. Pinag-ibayo niya ang pagtulong sa kanyang baryo.
Ngunit isang gabi, biglang nag-apoy ang gubat na malapit sa baryo. Kumalat ang apoy na parang may sariling isip. Tinakbo ito ng mga tao. Ngunit natigil sila nang makita na ang apoy ay umiiwas sa bahay ni Pedro at sa kinaroroonan ng Buddha. Isang matandang albularyo ang nagsabi, "May kadiliman na gumigising. Ang apoy ay babala lamang." Makalipas ang ilang linggo, dumating ang isang estranghero. Siya'y isang manglalakbay na nakadamit itim, may matatalim na mata. Nagpakilala siya bilang si Silvano, isang taong naglalakbay upang mangolekta ng mga bagay na may kapangyarihan. "Pedro," wika ni Silvano, "ipasa mo sa akin ang Buddha. Hindi mo kayang pangalagaan ito. Ako lamang ang makakagamit ng tunay na kapangyarihan nito." Tumanggi si Pedro, "Ang Buddha ay hindi sandata, Silvano. Ito'y aral. Hindi mo ito makukuha." Ngumiti si Silvano, "Kung ayaw mong ibigay, kukunin ko sa paraang ako lamang ang marunong." Kinagabihan, tumilim ang buong baryo. Nawalan ng ilaw ang buwan at bituin at tila nilamon ng dilim ang lahat. Mula sa kadiliman, lumitaw ang mga aninong nilalang na inutusan ni Silvano. Sila'y umatake sa baryo upang takutin ang mga tao. Nagkagulo at nagsisigawan ang lahat. Ngunit nang lumapit ang isa sa mga anino sa Buddha, bigla itong naglaho, nasunog sa gintong. Lalo itong ikinagalit ni Silvano. "Kung hindi ito susunod sa akin, sisirain ko na lang ang buong baryo," sigaw niya. Ngunit si Pedro ay hindi natinag. Hawak ang Buddha, nanalangin siya ng buong puso. "Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas upang ipagtanggol ang aking bayan." Sa isang iglap, kumislap ang Buddha at bumalot sa baryo ang gintong liwanag. Ang mga tao'y napaluhod habang ang mga aninoy nagsipagtakbuhan. Si Silvano ay nabulag sa liwanag at napaatras. Ngunit bago siya tuluyang maglaho, sumigaw siya, "Babalik ako, Pedro, at sa pagbabalik ko, hindi ako mag-iisa." Naging tahimik muli ang baryo. Ang mga tao'y napaiyak sa ginhawa. "Pedro, dahil sa'yo, ligtas kami," sabi ng kanilang mga kapitbahay. Ngunit sa puso ni Pedro, may bigat. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Si Silvano ay babalik dala ang mas malakas na puwersa. Muling nagpakita sa kanyang panaginip ang tinig, "Pedro, hindi ikaw lamang ang tagapangalaga. May darating pang iba na magiging kasama mo." Pagmulat niya, nakita niya sa may pintuan ng kanyang bahay ang isang batang estranghero na tila galing sa malayong lugar. May dala itong mahiwagang agimat at nagsabing, "Ako ang isinugo upang tulungan ka." Nakilala ni Pedro ang batang estranghero na nagpakilalang si Lacan, sugo mula sa isang malayong bayan na matagal nang nagbabantay sa mga sagradong yaman ng daigdig. Ani Lacan, "Pedro, hindi ikaw lamang ang bantay. Ang Buddha ay bahagi ng mas malaking kapangyarihan na matagal nang pinagtitibay ng aming angkan." Tinuruan niya si Pedro ng mga sinaunang panalangin at dasal upang mas lalo pang gumising ang liwanag ng Buddha. Ngunit habang sila'y nag-aaral, bumalik si Silvano. Ngayon ay may kasama ng mga alagad ng kadiliman mula sa iba't ibang bayan. Itinaas ni Silvano ang kanyang kamay at ang langit ay biglang tumilim. Bumuka ang lupa at mula roon ay lumabas ang mga nilalang na animoy halimaw. Nagkagulo ang mga taga-baryo, ngunit tumindig si Pedro at si Lacan. Magkasama, hawak ang Buddha at ang mahiwagang agimat. "Hindi mo ito makukuha, Silvano," sigaw ni Pedro. "Ang Buddha ay hindi para sa sakim." Naglaban ang dalawang puwersa. Ang dilim ni Silvano laban sa gintong liwanag ng Buddha. Ang hangin ay umuugong at ang lupa ay lumilindol. Habang humihina si Pedro, inabot siya ni Lacan.
Kaibigan, sama-sama nating itaas ang dasal. Hindi ikaw lang ang may tungkulin, kundi tayong lahat. Sabay nilang inusal ang panalangin at sa huling sandali, sumabog ang gintong liwanag na nagpalayas kay Silvano at sa kanyang mga alagad. Ngunit bago tuluyang lamunin ng liwanag, sumigaw si Silvano, "Babalik ako, hindi rito nagtatapos ang lahat." At siya'y naglaho sa dilim. Pagkatapos ng labanan, ang baryo ay ligtas. Ngunit ang katawan ni Pedro ay nanghina. Napaupo siya sa harap ng Buddha, hawak ang kamay ni Lakan. Ngumiti si Pedro, "Kung oras ko na, handa ako. Ang mahalaga, ligtas ang aking bayan." Ngunit isang himala ang naganap. Ang gintong Buddha ay kumislap muli at pumasok ang liwanag nito sa katawan ni Pedro. Muling lumakas si Pedro at ang kanyang mga sugat ay biglang naghilom. Ang mga tao'y nagsigawan, "Haba ng buhay, Pedro, ikaw ang aming tagapangalaga." Lumapit si Lakan, "Ngunit alalahanin mo, kaibigan, ang Buddha ay hindi lamang para sa baryong ito. Ang kwento at aral nito'y kailangang ikalat sa buong bayan." Mula noon, naglakbay si Pedro at si Lakan sa iba't ibang lugar, nagtuturo ng aral ng kabutihan at pagbabahagi. Iniwan nila ang Buddha sa gitna ng baryo, nakalagay sa isang dambana upang maging paalala sa lahat. Ang kasakiman ay nagdadala ng kapahamakan, ngunit ang kabutihan ay nagdadala ng liwanag. Lumipas ang mga taon at si Pedro ay tumanda. Ngunit ang kanyang pangalan ay nanatiling buhay sa puso ng mga tao. At hanggang ngayon, sa bawat pagdiriwang ng baryo, isinasalaysay ang alamat ng ginintuang Buddha, ang estatwa na nagpayaman, sumubok at nagbigay ng tunay na aral sa lahat. Maraming salamat mga kaibigan sa pakikinig sa kwento ng ginintuang Buddha. Naway nakapagdulot ito ng aral, inspirasyon at kapayapaan sa inyong mga puso. Tandaan, ang tunay na kayamanan ay hindi nakikita sa ginto o pilak, kundi sa kabutihan at pagmamahalan sa kapwa. Ako si Midnight Storyteller at sana'y mahimbing ang inyong tulog ngayong gabi. Huwag kalimutang abangan ang susunod na kwento ng hiwaga at inspirasyon. Hanggang sa muli, paalam.